Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo. Lumaki po ako na kulang sa pagmamahal ng isang tunay na ama. Pero ako ang gumawa ng paraan para makilala siya. Ako po si Jay, ipinanganak sa Oriental Mindoro noong August 21, 1989. Lumaki ako na kasama ang aking pamilya. Kasama rin sina lolo at lola. Pero habang nagkakaroon na nga ako ng sapat at sarili kong pag-iisip, ay alam kong para bang may kulang sa akin. Dr. Love, lumaki po ako sa piling ng ibang ama ang nakikilala ko. Pero hindi nagkulang sa akin ang aking kinikilalang pangalawang ama dahil tinulungan niya ako. Pero may mga pagkakataon po na habang lumalaki ako na alam kong hindi siya ang tunay kong tatay. May pagkakataon tuloy na naiinggit ako sa mga kaibigan at sa mga kaklase ko dahil buo ang kanilang pamilya. Nakatapos ako ng kolehiyo sa tulong ng stepdad ko, lolo at lola ko. Hanggang sa nagkaroon na nga po ako ng sariling trabaho. Dumating sa punto na nabalitaan ko na nandito raw sa Pilipinas ang tunay kong ama. Nakuha ko po ang number niya, Dr. Love. Hindi ko alam ang gagawin. Ilang beses akong nag-isip kung bakit ko nga ba dapat pang gumawa ng unang hakbang para makilala ang biological dad ko. Hanggang sa napag-isipan kong tawagan na siya at subukin na makipagkita. Sobrang kinabahan po ako noon. Sa unang pagkakataon nakadama ako ng lukso ng dugo pero pagmamataas ang naramdaman ko ng pagkakataong yun dahil gusto kong ipakita sa kanya na kahit wala ang tulong niya ay nakamit kong mag-isa at kapiling ang ibang tao para sa mga pangarap ko. Nagkaroon po na ako ng pagkakataon na makapagtrabaho sa Saudi Arabia. Napakaraming karanasan ang nangyari, Dr. Love. Isa sa mga hindi ko malilimutan ay ang muntik akong mamolestya ng isang Saudi national. Dahilan para lalo akong ma-homesick at mangulila sa aking mga magulang at sa akin ring tunay na ama. Pero yun din ang naging turning point ko para makilala ang Panginoon and to accept Him as my Lord and my Savior. Nalaman ko po kung gaano akong pinatawad ng Panginoon. Dumulog ako sa pananalangin na bigyan ako ng kababaang loob para humingi ng tawad sa tatay ko. Dumating sa pagkakataon na tinawagan ko siya para humingi ng tawad at sabihing, masaya talaga ako na nakilala ko na siya. At ang sagot niya, sobrang proud ako sa iyo, anak. Yan, Dr. Love, ang hindi ko malilimutan na sinabi ng tunay kong tatay sa akin. Kaya pag-uwi ng Pilipinas ay agad akong nakipagkita sa kanya at nagsimulang magkaroon ng mas maayos na relasyon. Ngayon po ay patuloy akong nakikipagsapalaran sa buhay at patuloy na naghahanap ng katuwang. Medyo nahihirapan akong makahanap ng partner dahil sa naranasan kong maging bunga ng isang broken family. Kaya ayaw ko na baka may iba pang bata na makaranas nito. Kaya kung may pagkakataong gusto kong maging kalakasan sa mga bata na naging bunga rin ng broken family na pinanggalingan ko. Sana po ay magsilbing aral
at inspirasyon ang kwentong ibinahagi ko sa aking simpleng paraan. Lubos na nagmamahal, Jay ng Manila.